Hi parents and guardians! Today po tayo po ay nasa misyon to explore how we can make a positive impact on our planet in a simple pero effective way. As parents or guardians, tayo po ay may mahalagang role na ginagampanan to shape our future or the future of our children. So, ang pag-a-adapt ng eco-friendly na mga habits, na mga ugali ay isang paraan upang magawa natin na mapabuti ang future ng magiging mga anak natin or ng mga anak natin. Okay, so let's dive into our mission. First is conscious consumer choices. So, dapat alam natin kung ano yung mga binibili natin. Yun lang yung ibig sabihin nun. So, being mindful of what we buy can really make a big difference. So, piliin po natin yung may mga minimal na packaging. Ganon. O kaya naman, yung mga gawa sa mga sustainable materials. O kaya mag-invest tayo sa quality. Quality, tingnan natin yang mabuti over quantity. Kasi kapag marami nang ginagawa, lalo lang dumadami yung kalat, yung waste. So mag-invest po tayo sa quality over quantity. Next is the magic of reusable. So tingnan natin kung may mga bagay ba tayo na pwede pang gamitin ulit. So yan, malaking tulong po yan para mabawasan yung waste sa planet natin. At kung nakikita ng mga anak natin yan na nag-reuse tayo ng mga bagay-bagay na hindi tayo tapon ng tapon, sinusunod din nila ang ating action. Tandaan po natin, tinitingnan nila tayo, nag-o-observe sila sa atin at doon sila mas natututo. Gagayahin nila kung ano yung ginagawa natin. So tingnan natin yung mga bote ba na ginagamit natin, tinatapon na natin kaagad yon. So kung pwede pa natin gamitin natin ulit. So marami pa yung mga coffee na mga cups na ginagamit natin. Minsan isahang isahang gamitan lang, di ba? So tapo na. Yun, lahat po yun ay nagdadagdag lang ng waste, no? At nahihirapan na tayo kung paano ang waste disposal natin. Actually, hindi natin alam kung paano na i-handle. So yan, kung makakapag-reuse pa tayo, i-reuse po natin ang mga bagay-bagay. Next is green cuisine choices. So, ang mga pagkain po na ating inihahain ay may malaking impact din po sa ating planeta. So, mas piliin po natin na yung mga plant-based na pagkain. Magdagdag po tayo ng mga gulay, mga prutas po sa ating pagkain, no? So, mag-support po tayo ng mga local homegrown na mga pagkain kasi yun po ay sa pamamagitan nun nasusuportahan natin ang ating community, ang ating, 'di ba, ang ating sariling agricultural land, yan, nasusuportahan natin na ma-develop yan, nasusuportahan natin ang ating mga farmers. So, doon po tayo mag-support para maiwasan din po masyado yung marami bang pag-i-import o kaya yung mga maraming paggawa pa ng mga pagkain na hindi plant-based, yun ay dahil sa factory yun ginagawa, nagkakaroon pa ng maraming carbon emission. So, di ba? So, hindi akala natin ginawa lang, nakakain tayo, nabusog tayo, pero hindi natin alam na nakakapag-hurt din pala yun sa ating planeta. Next is mindful energy use. So let us teach our children na kapag hindi ginagamit yung mga ilaw, for example, i-off nila. So yung mga ganong simple na mga bagay, yung mga gamit na dikuryente, kapag hindi ginagamit, dapat nakapatay. Hindi yung TV nakabukas lang, wala namang nanonood. Diba? Yung computer, nakabukas lang din, wala namang nanonood. So hindi lang po ito nakakatulong para bumaba ang ating bill sa kuryente, nakakatulong din po ito para sa ating planet. Next, magkaroon po tayo ng activities with our children, no? I-encourage din natin yung mga kalaro nila to join na magkaroon ng upcycling and DIY fun activities, yung ganon. Yung mga kunwari, yung mga bote, yung ito-turn nila sa mga panibagong bagay, yung mga ganon ba, magkakaroon ng contest, yun. So, be creative para lang maturuan natin sila to make something out of yung mga other things na nagagamit na. So ito rin po ay makakatulong para yung kanilang imagination in the future ay
magiging hinog na, develop na sila kasi doon nagsisimula ang innovation. So tulungan natin sa pamamagitan ng mga simpleng bagay na ganito, yung mga DIY project na yan na sa bahay nagsisimula, yon ang innovation po doon din nagsisimula. Next is exploring. Exploring nature together. Lagi ko itong sinasabi, mag-spend lagi ng time with your children, no? Outdoors. Kasi doon sa papamagitan nun, na-appreciate nila yung beauty ng nature, na-appreciate nila yung environment. So nagiging paglaki nila, na-i-instill sa kanila yung love for the planet, love for the environment na kailangan ingatan nila. So yun po, sa mga simpleng bagay na yun, na pagpunta nyo sa outdoor hiking, kung ano man yung ginawa nyo, let's say, sumali kayo sa mga activities like planting trees, may malaking impact po yun sa mga bata. Next is through conscious gifting and celebrations. So, ipakita nyo na kapag kayo ay nagsiselebrate ng mga, let's say, birthday or anything, no, na celebration, dapat conscious kayo kung ano yung mga bagay na ginagamit nyo o kaya conscious kayo kung ano yung mga activities na ginagawa nyo. Mas piliin po natin yung nakakatulong po sa mga bata para malinang po ang kanilang imagination, para malinang po yung kanilang love sa environment at yung mga bagay po na pwede pang gamitin ng paulit-ulit. Again, quality versus quantity. Mas maganda po yung ganon. Okay, that's all, dear parents. So by making this eco-friendly swaps, itong mga pagbabago na to, kung gagawin natin, ay hindi lamang tayo nakatulong sa ating planets. Tayo din ay naging modelo ng ating mga anak. At sila din ay gagawin nila yan, ang tinuturo natin sa kanilang future family. Ganon din ituturo nila. So thank you so much po. Kung nakatulong po sa inyo ang video na to, please pa-like naman and then pa-follow po ng ating account. Thank you so much po. Let's help one another in making our planets green and clean.